So, meron tayo ngayong tinotroubleshoot na isang Honda na generator. Ito ay may 220 volts AC output saka 12 volts na DC output. So dito sa bandang gilid niya, sa may likuran ng dynamo, andito yung mga connections niya. So iti-trace natin ito para madali nating matrace. I-drawing natin yung kanyang wiring diagram. Okay, so dito tayo sa aking maiwagang notebook. Okay, so i-drawing natin siya base sa kung ano ang mga connections niya. So ito yon. Unahin natin pag-drawing ang kanyang mga field windings. So meron tong winding na stator winding. Stator winding. Ito yung naglalabas ng 220 volts na AC. Papunta na to sa ating load. Pato sa atong load natin. Yung mga connected loads. Saka mayroon din itong exciter winding. Ang exciter winding, ito ang nagbibigay ng initial voltage para mapagana ang ating generator. Mag-output siya ng voltahe. Ang exciter naman, kumukuha siya ng initial voltage niya mula sa permanent magnet na naka-attach sa rotor. So dito yung ating rotor. Sa rotor to, meron tong malit ito na magnet. Siyang nagbibigay ng initial na voltahe na ma-excite papuntang regulator. Ang rotor natin, meron tong winding na rotor winding. Ito naman ang rotor winding ay nakaka-attach papuntang slip rings. So meron tong slip rings. Itong dalawa, slip ring yan. Tsaka nakabit dito ang ating mga brush. So meron tong mga brush, itong mga brush dito nakabit papuntang EVR. So meron tayo ditong EVR. Yan. Ang EVR naman, kumukuha siya ng initial voltage niya mula sa ating exciter. So ang exciter, naka-attach yan, naka-connect yan sa ating EVR. So yun. So ang mangyari niyan, itong rotor naka-attach to sa ating makina, ating engine. Once you start the engine, kasi meron tong magnet dito na malit na magnet, pag ikot niya, maka-pick up ng small amount of voltage ang ating exciter. May makukuha siya na voltahe, maybe around 4 volts or higher. Itong voltahe na to, i-feed niya ito sa ating EVR. At ang EVR naman, i-feed naman niya, i-supply niya papuntang rotor. Once ma-pick up na ng rotor niyan, iikot na siya. Ang stator naman, through electromagnetic induction, ma-pick up niya ang voltahe ito. So, siguro sa una, maliit pa yan na voltahe, hanggang sa tataas siya. Now, para ma-maintain niya ang voltaheng yun, kailangan i-monitor tong voltahe na to. So kaya dito sa atong winding, sa winding natin ng stator, mayroon tong maliit na portion ng voltahe natin na winding na binabalik naman siya papuntang EVR. Yun. So may dalawang pares, may dalawang wire yan na binabalik papuntang EVR. Okay, so kung ibabalik ko, pag start ng ating engine, iniikot niya itong rotor na to. Pag ikot ng rotor, makaka-pick up ng initial voltage ang exciter natin na i-supply niya sa EVR. Ang EVR naman, i-supply naman niya ang ating rotor, at ang rotor mag-create ng electromagnetic inductance na ma-pick up naman ng stator.
Once ma-pick up ng stator, ito naman ang ibibigay niya sa load. Pero a portion sa itong mga voltahe yon, ibabalik yan doon sa ating EVR. So ito ang pinaka feedback voltage natin. Feedback voltage. Feedback voltage. Ang feedback voltage, minomonitor yan ng EVR para malalaman niya kung ang voltahe na lumalabas dito sa ating output is 220 volts. So kung sakaling ang voltahe is mababa, ang gagawin niya, taasan niya ang voltahe na i-balik niya i-supply niya sa rotor para ang ma-pick up ng stator tataas rin to the point na aabot siya ng 220 volts. At kung sakaling ang voltahe niya is lumagpas sa 220 volts, ang gagawin naman ng EVR, babawasan na naman niya ang supply papuntang rotor para ma-maintain niya ang ma-pick up ng stator na 220 volts lang. So, parang umiikot lang siya, feedback. Supply niya dito, monitor dito, para ma-maintain ang 220 volts. Tapos ito naman exciter, ang trabaho nito is only pag-start sa motor o start sa voltage generation. Once mag-start ang voltage generation, ang rotor na saka stator saka EBR ang nag-function yan. Okay. So itong generator na to na tinitingnan natin ngayon, ito, mayroon tong DC output na 12 volts. So mayroon siyang winding dito na auxiliary winding. Auxiliary winding is actually isang winding lang yan pero with center tap. So meron tong DC dito na converter o tinatawag natin rectifier. Meron siyang rectifier dito na diode na full wave. So ganitong forma niya, full wave, dalawang diode, ganyan. Tapos itong wire na to nakakabit sa isang diode, ito naman sa isang diode. So ang lalabas dito is positive dahil 12 volt to, 12 volt tapos ito rin 12 volts, itong pinaka center nya. So mangyari 12 volts nito kasi pwede ito gawing 24 volts din kung kunin mo lang itong isang dulo-dulong wire. So itong wire na to lalabas dyan. Paglabas nyan, ito ang magiging negative natin na wire. Ito naman magiging positive. So 12 volts DC na siya. So ito yung ating rectifiers. Okay. So para maintindihan natin kung anong mga connections nito base sa actual, ito yun. So itong wire na to, unahan natin to, ito yung nasa load natin. Tanggal ito kasi tinanggal ko na to kasi mga wires niya. Itong dalawang wire na to, okay, ito ang nakakabit sa ating stator. Ang color niya is white at saka brown. So dito yun, no? So itong wire na to is brown. Ito namang isa is white. Tapos may pangatlong wire yan siya. Ito yung ground. Ang ground naman isang color niya is green siya na may stripe na yellow. Okay. Kabit yan sa ating stator winding. So brown, white, tapos ang ground natin is green with yellow stripe. Okay, dito tayo sa ating EBR. Ito yung EBR natin. Ito, tinanggal ko na rin ito. Ito, EBR natin. Ang EBR natin, naka-attach dito ang ating rotor connection through the slip ring at brush. So ito yun. Ito yung brush niya. Ito, naka-attach doon sa may ilalim na slip rings. Umiikot doon.
So ang color naman ng ating wire dito is isa is red, saka ang isa is white. Yan. Ito yun. Tapos mayroon pa tayong 4 na wires dito. Actually pares-pares to. Yung dalawang pares ng wire is blue. Itong dalawang blue nakakabit ito sa ating exciter. So ito yun ang color blue. Ito rin is color blue. Ito yun, dalawang blue. Tapos mayroon din dito sa kabila rin na color white saka green. So itong isa is color white, ito rin isa is color green. Okay, so yan ang ating mga connections. Tapos mayroon pa tayong wires dito na lumalabas mula sa ating, ito yun, itong socket na to, ito na yung connection sa ating exciter, itong blue saka itong may pares din na green saka blue, green at saka brown. Green at saka brown pares to, tapos itong dalawang blue pares din. Ang dalawang blue para sa exciter at saka ang brown at saka white para naman sa feedback voltage sa ating EBR mula sa output. Tapos meron pa dito 3 wire, nakakabit din sa isang socket. Ang color naman niya is dalawang brown at saka isang white with red stripe. So ito naman sila, ito yon sa ating 12 volts. So itong isang wire kabit sa dalawang rectifier. Ang dalawa niyan is brown, itong dalawa is brown. Tapos itong isa nasa center top. Ito yon, itong wire na to, ang color nito is white. May stripe siya na red. So ang winding na to is actually center top winding. Dalawang magkadulong wire, 12 volts, ito naman 0, 12 volts. Kung mula sa gitna i-measure mo yung voltage dito, 12 volts yan. Mula dito sa kabilang dulo naman saka sa gitna 12 volts din. Ang magkasing dulo niyan is 24 volts. Pero kasi 12 volts lang output natin, so center top tayo. Okay, itong center top, ang center wire niya is para sa negative. Ang dalawang wire na tag 12 volts dumaan sa diode, rectifier. So ito na yon ang ating diode. Ayun. Itong winding na to, kung kita nyo, may dalawang brown dyan. Tapos meron siyang wire pa na black with stripe red. So itong black with stripe red, ito yung lumalabas papuntang ito yung black with stripe red. Black with stripe red, ito yung para positive. Tapos itong sa kabila naman is brown ang lumabas black. So ito na yung sa ating, ito yung rectifier diode natin, ito mismo, full wave to na rectifier. Dalawang diode lang to na nakalagay sa loob. Yan, dalawang diode siya. May 3 winding connection wires para sa brown, tapos ang labas niya is positive. Okay. So ito na ngayon ang ating diagram ng dynamo na ito. So sa ating troubleshooting sunod, madali na lang siyang i-troubleshoot kasi meron na tayong idea so kung saan pupunta ang mga wires na to. Okay? So ito ay Honda generator. Okay.